President Ni? Duterte. Na ano? Ay, Alin? sige. Sa dinami-dami. Oo nga, Sabi ng lolo mo. sige, umpisahan natin dun sa Kaalip. yung mga challenge niya Oo. na Naungkatay buksan ng ang buong, audit. Oo. Sabihin ko totoo, Ah. nayayanig ang mga congressman. Oh, I heard. Oo nga, yanig na Naglilik yanig. yung GC Yanig na nila. yanig, ha? May mga naglilik sa kanilang GC. Wala. May group chat Talaga. kasi sa group chat Kongreso. nila talagang pinagpapawisan ng malapot ang lahat. Ayun. Hanggang ngayon, meron pa silang hashtag, I stand with the HOR. Di ba? Hindi naman Ano nag-work. yun? Sila lang. Kaya nga, nakakatawa. Siyempre, you stand with HOR, you're a Member ka. congressman. Ano ba? Nakakatawa, pero yung mga congressman, maraming kinakabahan. Kasi yung iba na super tinu naman, siyempre sila guguluhin. Hassle talaga. Okay, mga kaibigan, atin pong napakinggan si Senator Amy Marcos. Na-interview siya sa Carambola sa DWIZ. Ako, napag-usapan nila doon yung hamon ni former President Duterte na buksan ang libro para malaman natin paano nila ginagastos yung ating pera. Okay? Ang tunay na reaksyon. Kasi ang unang reaksyon nila parang matapang sila, nagmamalinis, na they stand by the House of Representatives, gano'n. Parang okay lang sa kanila. Kaya lang sa totoo, sabi ni Senator Amy, nanginginig sila sa takot. Kasi, of course, sa senadora yan, maraming kaibigan, nalaman niya yung sa group chat nila. At, siyempre, di ba, pinsan niya si Speaker Romualdez. Di mo maiwasan, mag-usap-usap yan. So, ako, naniniwala ako dito na talagang, di ba kung may kasalanan kang itinatago, pag may nagsalita na, pag lumabas na, mabubuking ka na ang response mo. O, di ba? Matataranta ka, matatakot. At usually yan, magsisinungaling ka na eh. So, talagang to me, napaka-epektibo pa rin itong si Tatay Digong na magsasalita. Palaban. Ang nakita ko, ang sistema ngayon, si VP Inday Sara, tahimik lang. Trabaho lang. Ang tagapagsalita niya, dalawa. Si Tatay Digong at saka si Attorney Roque. Yun ang madaldal. Talagang todo depensa kay VP Inday Sara, itong dalawa. Roque and Tatay Digong. Okay, so ganun. Ako personally, with this confirmation from Senator Amy na nanginginig sila sa takot kasi may itinatago, ako lumakas yung loob ko na mag-ingay, ituloy yung ganitong vlog na ipaglaban ang ating karapatan. Ano yung karapatan natin? Yung constitutional right to information. Ngayon ko lang naintindihan yung right to information yan. Bilang taxpayer, karapatan natin na malaman kung paano ginagastos ng mga public officials ang ating pera. Hindi pwedeng, hindi pwedeng isang tabi. Yung nakasulat sa Constitution is the people's right to information shall be recognized. Article 3, Section 7. Yan po yung sinabi sa akin ng isang retired judge na loyalista.
Hindi pwede, sabi niya. Hindi pwede void and unconstitutional ang concurrent resolution number 10. Bakit? Kasi wala nang tataas pa sa konstitusyon. Okay? Resolution lang yun. Ang nag-usap-usap, senador lang. Mga senador at congressman. Yung konstitusyon, yan po yung nandun ang pinakamataas na batas sa ating bansa, yung ating konstitusyon, at nakalagay doon na karapatan nating malaman, right of the people to information, how public funds must be spent. Okay? Kaya, ayan, ang ganda. Unang panawagan ni Tatay Digong, i-open ang mga libro. Magkaroon ng tunay na audit. Parang ayaw nila. Nagmamatigas. Next na panawagan, huwag tayong magbayad ng buwis hanggat, okay? May kondisyon na hindi tayo magbayad ng buwis kung hindi i-open ang libro sa Congress. Sabi ni Tatay Digong, it's not a revolution. Okay. Huwag muna tayong mag-revolution, hindi papapanahon niya. It's a legal demand. Dahil karapatan natin eh. So ako, personally, hindi na ako magbabayad ng buwis mula ngayon. Okay? Although ang aking pensyon automatic na pumapasok na sa akin, wala nang deduction na wala nang deduction na buwis. Tapos na yung pagbubuwis ko, yung 34 years sa aking serbisyo, panahon na malinis yung aking pensyon. Okay, so paano ako nagbabayad ng buwis? Every time na bumibili ako ng mga bagay-bagay, nakasanayan ko na yan na hingi ng resibo. Okay? So yung paghingi ng resibo, in that way, nagbabayad ako ng buwis kasi doon sa resibo kinuha ko sa mga tindahan, automatic yung tindahan may buwis, may share ng gobyerno na mapunta doon. Okay? So, ayun. Isip protesta sa ginagawa ng Kongreso na panluloko sa atin, stop muna ako. Wala mo nang resibo. Kayo naman, I don't know in what way, kung gusto nyong makiisa sa panawagan ni Tatay Digong, I don't know kung paano kayo hindi magbayad ng buwis na walang legal implication sa inyo. Okay? Kaya lang kung nasa gobyerno, wala kayong magawa talaga. Withholding tax yung buwis. Kaya lang yung iba dyan, mga civilian, pwede ipagpaliban muna natin ang pagbabayad ng buwis. Okay, so balik tayo kay Senator Amy. Dito ko nakita na pabor siya sa mga Duterte. Kasi it was Senator Amy ang nag-arrange na magtambal o mag-unite si PBBM at BP Sara. It's a marriage made in heaven. Kaya ito ngayon, yung latest na pasabog ni Madam Maharlika na ang order ng Malacanang is i-destroy o i-chapuera o wala na, i-ostracize si BP Inday Sara sa mga public gathering, official gatherings nila. Kung nandyan siya, hindi siya kausapin, hindi siya papansinin, ganun ba?
Yun ang order ng Malacanang. According to yung puting ahas ni Marlica. So, si Senator Amy daw, magsasalita, tutulungan niya si VP Sara. At sana nga, yun ang aabangan natin. Kasi, once na kumampi si Senator Amy dito kay VP Sara, laking bagay niyan. Ibig sabihin, divided na naman ang ang Marcos family. Once na pumanig si Senator Amy kay VP Inday Sara, tingin ko nga, mas matino si Senator Amy kumpara dito sa kanyang kapatid na presidente. So, salamat, Senator Amy. Aasahan namin ang suporta mo sa tunay na nagmamahal sa bayan. Walang iba kundi si VP Inday Sara.